I love thee. Verse 15, no? When thine heart is not with me, thou hast mocked me this three times, and hast not told me wherein thy great strength lies. So, ang kakayahan na niya, gibuogi sa babae, no? Ingin din siya. Kuan manggod. Ingin ani manggod. And it came to pass, when she pressed him daily with her words, and urged him, so that his soul was fixed unto death. No? Murag kamatay na gid sa babae. Ay, no. Pagkamatay lang ko ano, may magkasuwan. Hindi na kamusulting karong sa. Ano natin na, pakuyap-kuyap na yan. Loay kayo, wag ito pakuyap-kuyap lang. Ano? Wala, ulag po. Ginawa na. Pagkamatay na lang yun, hindi ka magsulting. So, taken na daw guys si Samson, no? That he told her, and siya, all his heart. Verse 17, and said unto her, there hath not come a razor upon mine head. Gibulgar na niya, no? And siya, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like any other man. Nagpa na tap? Kumpiyan sa rakay siya lang. Wa siya kabalo diha ba? Nga ang strength dili iya. Iya na sa Dios. Ang purpose nga aron magamit siya pag-deliver sa Israel gikan sa kamot sa kaaway. Pero nagpaulipon siya sa kaaway. No? Ingon ang pulong sa Ginoo sa diha nga dito nakabalo si Delilah sa verse 18, and when Delilah saw that he had told her all his heart, tinudan na gini. She sent and called for the lords of the Philistines. Kadto yung kadagkuan sa Philistines, saying, come up these ones. Kaisa na lang yun. For he had showed me all his heart. Tinudan na gini gipakita sa kuha. Then the lords of the Philistines came up unto her and brought money in their hand. Wala gibaligya gyapon sa Samson. Giwahatagan sa mga Philistines o kwarta. Then verse 19, and she made him sleep upon her knees. Ay maayo ito as paa niya ipatulog. Talag. Katulog yun si Samson. So careful mo mga young people. Basahin nagpalingkod-lingkod, nagpatulog-tulog patas paas dalaga nga dili imong asawa. Nangutana sa ako Pastor, unsa daw kalainan sa fornication ug adultery? Pagkadako sa kalainan. Paminaw mo, kay ako sa explain sa inyo na, ang adultery, ma-term siya sa minyo nga tao. Kung manghilabot siya sa opposite sex, babaeng lalaki na, vice versa ha, mahitabo na siya, ang hilabot siya sa dili iyang asawa, adultery na siya, kung minyo na siya. Bisa pag minyo man or dili, like first one, ako, minyo ko ni Ma'am Doreen. Nang hilabot ko babae, madalaga man or minyo siya, ang tawag sa ko na adulterated. Na-prove na, nakatungbayhan na ako pag yung giloon, niya, nakaanak me. Ang kaso sa ko adultery. Ang katong babae, kay dalaga man siya, dili siya mapailan og kaso adultery. Pero sa kaso, pwede siya madamay ang tawag concubinage. Kabalo man kami niyo na, nagkikipon ka, concubinage ang tawag na. Vice versa, kung ako babae, minyo ko, o niya, nakikipon ko lalaki, ulitaw, ang tawag sa ko, adultery, ang kaso na ko. Ang lalaki, concubinage. Okay? So, ang lalaki, nag-fornicate sa babae. No? Ang fornication, kasagal may tabo sa mga batanon, ulitaw, dalaga. Ang fornication may tabo na. Naghimo mo sa mga trabaho sa minyo na dili mo minyo. Fornication ng tawag na. Okay? Wala kalainan ha? O abot sa cases, lahi-lahi po sila term na. Dili adultery ang tawag na concubinage. Pero kung ulitaw dalaga na tanan, depende. Pero kung kanang babae underage, agoy, patay. Ang kaso nimo dili adultery. Kalubuso ka na, kaya tawag ka na niya panamas-tamas man. Si term na kalimot mo pastor. Child abuse, nailang term na niya. Ano? Yung bisang pa og legal age,
Pero kay mubarog ang babae nga na-pressured siya, bantay kay rape na padulong. Ang ilabot ka sa iya, bisag wala pa niyo makuha isa kabutang, ang term ana act of lasciviousness. So, careful ta ha, kay wala ang balaod na to sa yuta. Pero ang balaod sa Dios constant na gid ni siya. Dili ra bagid nato ang balaod sa Dios, dili ra ba nato mahip-hipan. Dili sa balaod sa yuta, bisa pagsad-an ka nakikwarta nya may ka manipula, daog ka. Pero sa Dios, dili dito mo daog basta sala yun. Wala inyong pastor magwali gid na siya. Sayop, insakto. Nga naman inyong pastor na higugma sa inyo. Amen? So si Samson itagto ka na. Sa diha nga insulti na siya, to naghiwa nag-awardaan ang mga Philistines to pas kampo. Pila mo ni 3 million, ha? Wala may gibutang award pero kwarta, siya, nay kwarta. Pag abot dito maigsoon ingon ang pulong sa Ginoo diha. Verse asa tong gibasa nako kaina. Verse 18, no? Verse 19. And she made him sleep upon her knees, and she called for a man, and she caused him to shave off the 7 locks of his head, and she began to afflict him, and his strength went from him. Kawantay mo? Ipatulog sa siya sa paa. Sa tulog-tulog sa daw, tulog-tulog na kay magsugod na ang krimen nimo. Pero kawantay mo, kung maggupit kita bisa magpatulog-tulog ka, kabalog kita nagigupitan ta. Di ba? Kung anong wa magika, mulihok na ka nga. Kaya man, kumpiyansa ka kay kayo kusgan ko sa tanan. Daw sa, bisa naman sa nga, away nito, daw sa perbe. Gigapos na siya, daw gihapon siya. Champion yun! Pero din makita na to ang kapildihan niya. Manang defeated champion. Pagkahuman, imong basa ba ikson, i-afflict him and his strength went from him. Ano? Kaon sa katuya ang babae. Proverbs chapter 7 verse 26 and 27. Ato sa basahon, i-post na sa kanbay. Tanaw na to sa screen. Iyon sa verse 26, Proverbs 7, for she hath cast down many wounded, ye, many strong men have been slain by her. 27. Her house is the way to hell, going down to the chambers of death. Kamu mga lalaki, kung di mo magbantay, ang mga babae, kayo na namo ang babae na ilaron, mailan na to, dili, mas kuyaw ang trabaho sa babae kaysa lalaki. Gani sa sinugdanan, kung di ta magbantay, nakasala ang tibok kalibutan, tungod kang iba, di kang iba, kang adan. Kang iba baya, marang gisasutihan ta, nga magbantay kita, kaya nga naman sumusunod ta nila. No? So, naanay kapildihan kaniya to, gikangkir na ni Jesus Christ ang tanan, ning daog na untata, giluwas ta, gibutan ta sa iyang buluhaton, pero kung magpapildi-pildi ta, pareha kang papatay-patay, patulog-tulog lang ta, kabalo kang gialutan na ka. Sige lang, kay nakahigda magkasapaa. Ay, paminaw mo pa kayo. Daghan kaayo mga balay ng adaot tungod sa babae. Daghan. Wala ka mo mga asawa, careful din mo. At imanan nyo pagayo yung bana. Amen? At imanan nyo pagayo. Namagin mo yung mga need. Na yung mga need, come on, I need. Biological need. Ang mga laki na po yung mga biological need. At imana, mga bana, at imana pong asawa. Kaya dili man po kung mga bana rin nagluib. Na po yung mga asawa po ng giluib. Amen? Nga and he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before. Kumpiyansa rin anak, napag-istorya. And shake myself. And he wished not, kana ang problema, and he wished not that the Lord was departed from him. Diba? Kumpiyansa rin ka, anak bitaw ko sa Ginoo, luwas bitaw ko. Pero ang tong lodot lang, gihapon ka. Nagsalig siya, maura gihapon akong baton, sama kaliad ko, paglihok na ko, wasanin na rin! Wala man di ay, kaya nga naman, iyon ang Bible, and that the Lord was departed from him. Ang kusog, wala sa ato, naa sa Diyos. Wala ko atong sapton, maigson, iyon ang pulong sa Ginoo, and he wished not, and sa verse 21,
kalaban, but the Philistines took him and put out his eyes. Tanawa, champion, gikuha ang mata. Mudaw pag-anak. Piyansaman ka kayo, huwag mata. And brought him down to Gaza. Dito sa ilahang main, no? And bound him with fetters of brass. Na, ikadinahan na siya. And he did grind in the prison house. Ang ko na. Champion ka. Nagsalig ka kay anak ko sa Ginoo. Ang Ginoo mutabang sa ko. Yes. Kaya nga naman, giluwas ka sa Ginoo aron mapuslan ka. Pero kay nagdasa man ka. May siya, iwisik-wisik na ko na. Isik-isik ko, apotol ni karutanan. Waday siya kabalo. Wala na siya buhok. Wa siya kabantay. Nagikuhaan na siya mata. Dan sa pagtanaw. Wala na ang kusok ni mo. Kaya nga naman, nagpatuo ka sa imong kaugalingon. Nga nung defeated champion ang tawag ana niya Maigsoon, tungod kay una, hard-headed siya. Sa daghan ng mga away niya, liman ka ng thousands of Philistines versus one Israelite, Samson. Pilde. Hindi mo basahan pa na gipreso siya, pero di naman siya makagawas. Giarsa niya ang gate, pagkadako sa perkula, giarsa, gibutang sa bungtod kayo. Ingon ng mga Philistines, kinsa may nangasa itong ka, nalayo na ba ito? Siya, si Samson, siya na ito pagpatay ng tauhanan eh. Dili sila kapatay kinagiban, isok, usok, kusgan, babae. Day. Lingaw-lingaw orang day. Patay kang engineer anak. Mga engineer, building engineer anak. Masa pa doon, i-hotel na siya. Pag-abot sa mga alas 7 sa gabi, alas 8, nana sila home service. Home Karon, nahantod karon mga hard-headed magyapon. Sama kang Samson. Ginabadlong na siya. Unsa nang hard-headed ay pastor? Apolong hard-headed is possessing shrewdness and a practical turn. In other words, inclined to obstinacy or stubborn. Wala sa laing terms English. Wala sa Kristohanon, usahay, or ang mga Kristohanon nga magpagahi sa ulo na mawad-an gina siya mata. Dili na siya practical nga nawala ang mata, mawad-an siya vision. Imbis giluwas kas Ginoo aron maglantaw ka makatabang sa bulaton, mawala na siya nga vision. Kaya nga naman naa ka sa imong kaugalingon. Kuyog-kuyog na ka kang Delilah. Si Delilah patulugon ra ka sa paa, pagkatapos alutan ka aron mawala imong kusog, kuhaan ang imong mata, magmahay na dayon ka. Magmahay na ka. Bukanta na lang, forgive me Delilah. Ano sa nagkantahan? Muna siya ang may tabo. Muna, aron dili ka magmahay, ayaw kumpiyansa. Amen? Usahay, hard-headed ang Kristohanon sa employment. Dili ko makasimba pastor kay usa man akong trabaho. Lagi. Pero kuha kag umuwi sa Ginoo, dili gid na makatabang na imong amo. Amen? Ngano malay maglisod ginawa nga di mo kamutabang, sir, tabang sir. May lang atiman pa kasi mo sir or ma'am. Hadlok kay mawad-an kag trabaho. Pastor, mawala akong trabaho ani kung dili ko magtarong. Sige, kung kuhaan ka sa Ginoo kinabuhi, di ka mahadlok kinon sa Ginoo. Na impas ka. So, double pay. Ya kung dili ko mo report ani pastor, kay mosimba ko sa Ginoo pagkatapos niya hatagan ko 500 kada adlaw. Wa siya kabalo nga ang Ginoo naghatag og trabaho sa iya. Ang problema kay ang Ginoo na hinuon kita ligdan, kay ang amo niya may gisunod. Ano? Deliverer sa Israel, pero naulipon sa kaaway. Nga naman kay hard-headed. The first thing na nahimong defeated ang champion because of hard-headedness.
So bantay ta ana no, ang nakagahi sa ulo na to, gisultihan na ta pero pa to bantay kita. Kaya mawala na ang kanasig sa kasing-kasing, mawala na kalipay sa pangalangan. Kaya nga naman nakabalo ka nga, nag-amping ka sa imong darling sin. Tingali, magkanta-kanta paghapon ka pero imong kanta, and this is my way to follow the stars, no matter how hopeless. Sabtar ko na nga pagkasulti ko. Mo na ang lyrics anak nga kanta. No matter how hopeless. Magtuman ka sa imong gusto, musupag ka sa kabubuton sa Diyos. Oh well, that's fine. It's up to you. Wala akong gainan tong Kristohanan ninyo. No? Ambot lang, kung na pa ba nag-adultery sa atuan na diri? Ang adultery na serve na siya sa mga minyo. Mag-minyo ka na, nakasal. Alam mo na yung nakasal. Pero nagpun-ipon po mo, nanghilabot puglain. Dili mo na, fornication, magyapoy tawag anak. Kaya dili mo na adulterated, gawang may kasal. Sakto ba? Base sa ato ang balakon, ha? Base sa atong balakon. Wala kung atong sabton may igsoon, may bitong, dili ito magpagay sa atong ulo. Ilan yung may igsoon na. Ako nagwalay, parehagapon sa inyo, mga makasasala, ikaluyan to sa Diyos. Pero, niamang ko sa akong trabaho, i-serve din na ako ang ipadala sa Ginoo, no? Kaya igor mo kisugo. Pero inalimit ako, Megson, kung atong sabton, kung magpagahi ka, dan sigit ka. Kaya nga naman, ang pulong na gidala sa inyong sa alaga sa Diyos, pulong bumuna sa Diyos. Gamahanan din na siya kaayo. Although, ang nagwalay, wala na powerless man eh. Ako, kung wala ang Ginoo, wala kahit mahimo. Para sa inyo hagyapon, pero kining gideliveran niya, powerful na, gikan sa most powerful God. Na sometimes sakit yung paminahan kung maigo ta, pero ay kalimot, tambal na. Tambal na. Kasi ang samad, kulitugol din siya, pero mahimlo, pagkahuman, duuton, buhatan o kanang antay, kanang sana, sakit usahay, hapdos usahay. Pero imong antuson, aron mamaayo ang imong samad. So ato gyapon ni kaayuhan. Amen? Atong paangtif, no? Ang kaning sala magud ba igsoon, daghay naong. Ang sala ba daghang naong. Unya mo, pinpoint ra kani isa kay igsoon kay nga nakasala igna anak, ayaw. Kay usa lang na sa naong. Pwede pod ka nga usa sa naong sa sala na sa imo. Hindi na ito matinudluay. Ang pinapagkakti kung nadungga na ito ang minsay sa pulong sino, na-review ka sa pulong sa Ginoo, pasalamat ka sa Ginoo. Nga naman, concern pa ang Diyos ato. Kaya sa panahon nga wala na ganit pagbanlong ang Ginoo, ipasagdan na ito. Ipasagdan na ito. Ang reason nga nung defeated champion si Samson. Champion na Ginoo ito, pero na defeated, tungod kay hard-headed siya. That's number one. The first point, nga pwede ma-apply sa itong kinabuhi, nga kung magpagahay kita sa itong ulo, tingnan, pastor, may humok. Pilasapi na lang na. Naibot pa sa buto na, nakasabot yun ta. No? So, hard-headedness is the first reason why Samson should becomes, nakanagitaw siya, defeated champion. Number 2, there is 16, chapter 16 verses 4 to 14, mabasa nimo siya, ang kinabuhi na maigsoon, gitawag half-hearted. Not only the hard-headedness, but also the half-heartedness. Ano bang, nangalagad ta, nagpakita ta kibali, naghimtang aksyon sa gisugo sa Ginoo sa tuwa, pero dili ka fully convinced, gihimo ginugin sakto, dili. Kanang gitaw sa pantalya na lang. No? Sa maling term itong pantalya. Pakaroon ingnon lang. No? Kanang term, pantalya na, line term, sa atong mabinugoy. Pero kanang tinarong, gitawag na to, atik-atik lang, or kanang, dili gitinud-anay ba? No? Kanang half-heartedness. Dili gud fall ang imong paghimo. Kabalo ka insakto ni, pero dili nimo himuon tanan, dili nimo himuon gyud ginsakto. Ana siya half-hearted. Si Samson gisultihan dito siya gikas pagkabata. Nga mao gid ang imong trabaho dong nganong gipadala ka sa Ginoo as deliverer in chapter 13, no? Mabasa na to kayo sa verses 1 to 7, to deliver Israel. Pero unsa gihimo niya? Higdapig hinuon siya sa kaaway. Warang gibaligya hinuon niya iyang nasod. No, careful ta, no? Sa atong pag-alagad, ingon ani pod, usahay nangalagad lang kita pero naang gitawag half-heartedness. Dili gyud fully. Dili tinud-anay. Ug simba ka murag basta lang kay simba, naa ka sa simbahan. Pero ang tinuod wala gyud tinuod ang hunahuna kasing-kasing diha.
Sayang kayo, niya naman lang ka sa simbahan, tarong nga kay aron makasabot ka sa gipadala sa Ginoo nga mensahe. Blessing mo na padulong, no? Blessing. So, ayog sayangan, Oh. Ugma Domingo sa of half-heartedness. Kung ang mga lagat tagtarong sa Ginoo, natay mga ministry, sila ra. Natay mga activities, kamo lang, kamo may portahan. Nago kay mahimo pero dili gyud kamo apil. Mana half-hearted na siya. Gusto lang ka nga pakanon ka pirmi, librehon lang ka pirmi, dili ka mo gasto. No? Hinanaman, mutang uban, kay sige kay kuliton o giving, kuliton yung tithes and offering, tudluan kag insakto, pero ka mahawa na lang kung na kayo mamugos, mana sila. Ay, namugos! Whole, bisa ko wala pa yung ato sa imo ha. Bagay kayo sa bulaton sa Ginoo. Nga naman, igluwas ka na. Amen? Bisa pag dili ka pahinumdum na, Domingo tag mahal, dili, naagid ka, kay nga naman, anak mo ka sa Diyos. Amen? Magkatabang lang ang atong chat-chat, kaya siya makalimot man taga, Domingo dito no? Patay, hapon naman sa hindi nakakaabot sa service kay humana. Okay, patang, katapusan na lang. The last reason why Samson becomes undefeated champion. Because of hard-headedness, second, half-heartedness, and number 3, the last. Chapter 16, verses 15 to 21. This will be the last. Hazardous will. Ano siya yung hazardous? Kaning kuyaw o delikado nga pamaagi niya. Tanawa na ko ng gihimo niya. Din siya parihag gihapon sa akong buhaton. Tunguna! Sa ato pa na-experience na di mo na. Nga giiming-imingan naging apildihon ka, pero wala gid siya. Nagsalig man siya, kusgan siya. Ayaw pagsalig. Ya karon dasig pagkakaron unya sa sulod ugma dasig gapon ka paminaw ang pagtuo nato tungod sa atong giatubang nga mga pressures ning kalibutan, no? Plus gusto sa atong kasing-kasing mangilad man Nay mga panahon masayop ta sa atong desisyon ug maka-create tag sala. Sa panahon nga makahimo tag sala maigsoon sa tisinugdanan tamis pakaayo na siya. Pero sa process by and by ang sala magkatamis ngadto magkatab-ang ngadto sa pagkapait pagina dili lang makatab-ang ha gikan sa tamis mo tab-ang sa una adeser mo pait pag mo pait na di nagikaganahan kay pait na. Sometimes ang imong pagtumo fluctuate. Ang pulong fluctuate mo ano ba? Dili ko mo steady mo saka na mo fluctuate sa mo ana nya mo saka na pod ana pod. Pero ang gwapo kay na fluctuation man gani pero ang imong ratio nagpataas. Gaana siya pero gaana gataas ba? Manindot ang kuya da kay nag-ana. Paubos ng padulong. Ngayon, pait ang kinabuhi na. Si Samson, ang fluctuation sa iyang pagtuo, nag-ana, pag-utrong ana, warag hubog mga. Isay forward, limay atras, delikado na. Di ka kaabot sa imong padulungan. Na? Sa Bible maigsoon, ang ikatulo is the hazardous will. Sometimes, warag maalamon ta kay sa Dios. Gisultihan ta sa Ginoo ani pero musukol ta, but pasabot mas labaw pa kasi muna maayo pa ka kaysa plano sa Dios. Tanawa. Akong isik akong kuglingon sama kaniadto. Wala siya kabalong nga may biya ang Ginoo sa iya. Unsa pay dag-anan nimo? Sa inilaka pero wahaan ka sa Ginoo panimuot mga igsoon. Mahimo na lang kang byword. Mahimo na lang kang istorya sa kagahapon. Wala nakakaroon. Gusto sa Ginoo nga gikan sa atong dagan pagsugod nato pagkaluwas hantod mo tapos ta sa finishing line may so nindot unta ang record nga mapakita nato sa nagsunod nato. Kuna defeated champion pwede na ma-apply sa kinabuhing Kristohanon ang defeated son of God. Mga anak sa Dios, murag way pulos sa pagkinabuhi ni yuta. Ayaw magsugot nga ingon anak ta. Ang akong paghangyo sa Ginoo, Lord, unta kining mga tawhana magpabilin mi, may grado man nga dako or gamay nga grado or walay grado, gusto na ko Lord magpabilin unta ming magtuo sa imo nga sa imong pagbalik pakaplagan mi nagtuo gyapon mi sa imo.
mo na pangandoy sa inyong pastor dinhi. Muna magwali gid si Pastor Binsakto. Maningkamot sa pag-apply sa kinabuhi, bahalag lisod sa paghimo basta kay nakalipay lang sa Dios. Mo ni pinaka-importante. The last two verses maigsoon atong basahon. Verses 20 padlong sa verse 21. Ingon ang pulong sa Ginoo. But the Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza and bound him with fetters of brass, and he did grind in the prison house. Tanaw ra gud, imbis kay giluwas ta sa Ginoo aron mo alagad sa Dios, tuwa siya nag-alagad sa kaaway. Gipadala siya deliverer ha, pero unsay trabaho nito? Nag-grind siya sa prison house. Wala siya baka na tigiok dito. Aron ay makaon ang mga kaaway sa ilang ginaling. Kinsay nagaling? Ang champion sa Israel. Karon defeated na. Nagsige na lang, walay mata. Nagulit na lang sa handol. Aron magsige tuyok-tuyok sa iyang galingan. Muna, Kristohanon, dili na katuod asang simbahan, kay nga naman nabutahan na. Ayaw mo magsugot, anak. Kung unang panahon, dasig ka kaayo. Kabalo pa ka nga kini mga babae, angay kini siya magpalda sila. Pero karon magkuyog-kuyog po piting pantalon na. Ganahan uroy ka anak. Kaya ang imong gidito muna, gikaon mo, gisukag balik, gikaon ra gihapon mo sinuka. Pagbati po mo kaluod ana oy. Amen. Mo nang kahimtang ni Samson. Na giluwas ta sa Ginoo aron mapuslan, pero nagpahimos ta sa kaaway. Mura kag si Samson. Ayaw pagtugod. Kaya dinhi maigsoon, the last recourse sa iyang kinabuhi, Ginoo may gitawag niya. Sa dihing tubo na gamay iyang buhok, basahon nimo sa nabilin ang mga verses, hing tubo ng buhok, but pasumot naka-realize siya, sayop ang akong gihimo. Sayop yun, sayop. Ginoo, pasaylo ako. Lord, 46 sa akong mga mata. Basahon nimo na, 46 sa iyong mga mata, dili 46 sa Israel. Ayaw mo magsagot nga 46 sa iyong mga mata, 46 sa kahimayaan sa Dios. Sa dihang gitanggal siya sa prison, kaya nga naman gihimo siya katawanan dito kay wala gimata ni, di ni kadaog ni sa tuwa, hindi bugal-bugalan na nato ni. Inghangyo siya sa bata, dong. Pangyo ako dong. Diyan sa man, noy. Ihatod ko sa kanang main gyud nga haligi sa building. At ko dito kay mo pahuway ko. So gihatod siya sa bata. Gunit siya to sa pinaka-main gyud nga haligi sa tibuok building. Ana siya, Ginoo, 46 sa akong mga mata nga makabulos ko aning kaaway. Na manimalos gyud gyapon lay tungod sa iya dili sa Ginoo. Ayaw mo panimalos para sa inyo, para malipay ang Ginoo sa inyo. Ingon ang Bible, gitugutan sa Ginoo. Pagtubok gamay sa iyang buhok, pero ang kuyaw lang diha kay naapil man siya. Iyang gitulak ang duhagit ka pamag-ang sa haligi, lusbo ang tanan, pak! Daghay na namatay. Mas daghang pa siya namatay kaysa katong nakik-away siya sa buhi pa siya. Pero nalusbo ang tibuok linya sa kaning lugar. Daghang mga Philistines na namatay, apil siya. Pero nag-reign siya sa Israel ng Bible 20 years. 20 years. Dugay-dugay po gihapon no? So naghapay gihimo niya nga maayo to deliver Israel, pero mas daghang gyud siya kabuang nahimo na nabilin mo yung lesson sa atong kinabuhi karon na pwede na to i-avoid. Anak na ka sa Ginoo. Yung sa Romans chapter 8, yun ang pulo si Ginoo, verse 37 di ay last verse. Ingon ang pulo si Ginoo, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Labaw pa putas manunod sa mananaog. Hato pa, labaw pa ta kang Samson unta. Pero kung magpabuta ta, no, magpagapos ta, mahimo kitang grinder, no, sa prison house. Mapildi ka, magtuyok ra ka diha sa kaaway.
mag-serve ka sa kaaway. Kaya ang sala, mag-secret og sala, hantod nga, mutapos sa ning kalibutan, dili na maayo itong ending. Unta, makabawi gihapon ta para sa himaya sa Dios. Amen?